And this is about praying and helping each other and having sympathy. Yan, tatlong yan. Nagkaroon na po tayo ng lesson about praying for each other. At alam naman natin na yun tungkol sa prayer. Nagkaroon lang tayo ng konti pang mas malalim ng kaunti. At I hope that we not only we don't stop in learning about prayer dito sa gawain, kundi let's continue to read more about prayers. No? Meron pong isang magandang aklat na yan ay binasa na ng halos lahat ng preachers. And I'd like to recommend to you Prayer by E.M. Bounds. Yan. Hanapin niyo po yan sa internet or pag nakapunta kayo ng Christian bookstore ay pwede niyo pong bilhin yan. No? Yan po ay talagang pinag-aralan niya lahat ng verses, in-expound niya. So, mga preachers po ay talagang binabasa yan at we have a lot to learn more. Ngayon, ay pag-aralan naman natin about itong pangako natin sa isa't isa bilang isang church to aid each other in sickness and distress. Now, it's a simple phrase, it's a simple sentence na magtutulungan tayo, ang bawat isa, magtutulungan kung sakaling merong may sakit sa atin. Siyempre, yung sakit na malala, no? Yung debilitating, yung may gagastusin ka. At saka kung meron kang distress, nasunugan or whatever kind of distress, nasalanta, nagkaroon ka ng robbery, o na-estafa ka, na-aksidente ka, whatever kind of distress, na ikaw ay nagkaroon ng crisis sa iyong buhay na kailangan ng tulong. Doon po tayo nagkakaroon ng need, ng comfort. No? Minsan, may mga distressful situation na pag natutunan natin kung ano yung cause, sasabihin na, hindi ka kasi nag-ingat. Yun, imbis na tumulong, lalong di-distress pa. No, di-4 na yun, distress. So, iwasan natin yon, maging comfort tayo. No? At ito yung mga verses. Ang early Christians ay nakaiwas sa distressful situation during their time because of this practice. And we are not saying this is our practice today, but this is the way they did it during the early days of Christianity. Okay? Sister Marlene, please read Acts 2:44-45. And then so on. So, ang kanilang ginawang practice, they were together. No? Hindi na sila, because of the times. Because during that time, pagka ikaw naging Kristiyano, wala nang tutulong sa'yo. Papatalsikin ka na sa synagogue. This is the early church wherein all were Jews. Wala pang Gentiles. And of course, if you are a Jew, umaasa ka sa Jewish community. At sa Jewish community, kita nyo naman, tulungan yan. No? Pagka maliit ka pa lang, dyan nakuha ng mga Chinese yung practice nila na yung maliit, gagawin mong malaking tao. Dahil sa pagka ikaw ay Jew, talagang maliit pa lang, family, then papakilala sa lahat ng same kindred, tribe, same faith. Tapos, tutulungan yan para maging maunlad. So, ganun nangyayari sa atin sa Chinese, sa atin, ano? Sa Binondo. Kita nyo, maliliit lang na may stall lang. Andun lahat. Pag sinabi mo, meron ka bang bearing? Melon. Oh, kahit anong sabihin mo, melon siya. Oh?
Sa dali, kuha bodega. Oh, tapos pupunta yan dun. Magbibisikleta yan. Yun talaga pupuntahan niya, bodega. Tapos discount talaga. So, mamayang konti, andyan na. Eto, melon. Di ba? Ganun tulungan sila. So, pagkatapos nun, after mga 1 year, malaki na yun. So, that is their... Ang mga Pilipino, hindi, hilahan. Pababa. So, ang Christians noon, hindi tayo dapat sumama doon sa society ng hilahan pababa. No, kundi, ginawa na, pag pinatalsi ka sa synagogue, so wala nang tutulong sa'yo, excommunicated ka na. So, they have to band together. So, they had all things in common during that time. And they sold their possessions and laid them to the apostles' feet. Now, one Catholic was having a discussion with me. Sabi niya, wala silang pera noon. Kaya hindi sila nakapagpagawa ng bust ni Jesus Christ. Kahit na alam sana nila kung paano shape. Sabi ko kung importante talaga na sa church na meron tayong imahe ni Kristo, ba't di sila nagpagawa? Ba't di sila man lang nag-drawing or nag-commission ng magdo-drawing na accurate? Walang pera. Hindi, meron. Meron, na-approve ng church yan. Kung importante yan sa church. Diba? Meron nga mga churches, Baptist churches ngayon, nagko-commission ng bust ng pastor nila Oh. So, dahil gusto nila yon, approve. Yung pera, meron sila. Pero ito, they had all things in common and they sold their possession. Maraming pera. Wala na. Wala. Unreasonable na talaga paniwalaan na it is important for the church na magkaroon ng imahe ni Kristo. Because they had their chance. The apostles were still there. They know the shape of the nose, the shape, how long is the hair, kung meron bang balbas yan, what kind of face, bilog ba, lapad ba, anong klaseng panga, pwedeng i-describe sana Sana meron tayo ngayong eksaktong alam natin ang mukha ng Panginoon. Wala. Because it is not, actually it is prohibited by the church. So let's go to another verse. Sister Erly, 4:34-35. Acts 4:34 and 35. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Okay, next verse please, Mr. Gigi. So, meron silang distribution among the saints. And nung mga apostles na yung napansin ng mga apostles na hindi na sila nakaka-pray, hindi na sila, na-involved na sila dun sa day in, day out distribution, hindi na sila nakakahanda ng message, hindi na sila nakaka-aral ng scriptures, dahil involved na sila na yung administrator ng funds. No? At nagkakagulo na dahil sa administration of funds. So sabi niya, magkaroon tayo ng deacons. Yun ang unang purpose ng reason ba't nagkaroon ng deacons. Of course, na-develop yung deacons into an office. But the first time, it was only a function nila is distribution of the funds. Yun ang una. Hindi pa talaga office. Kaya nakikita natin din sa New Testament, nagde-develop yung doctrine, nagde-develop yung practice. Kaya, sasabihin, bakit sa Acts, wala namang ganyan O bakit dito meron na? Kasi nga nagde-develop. Nag-react yung church according to the need of the church. And all of this is by the guidance and administration of the Holy Spirit. Pero ano ba nangyari? Kita natin that they sold their possessions. And so, laid them at the apostles' feet. No? So tayo naman, hindi naman gagawin natin yon. Na lahat tayo magbebenta, tapos dali nyo rito lahat ng pinagbentahan nyo. Hindi naman yun. That was the practice of the early church. And they had all things in common. No? So yung palayok mo, palayok ko din yun. Yung
kutsara ko, untidy, no? Pero, they had all things in common. Ibig sabihin, hindi naman kutsara. Kundi, ibig sabihin, walang akin yan. Walang masyado yung mga bagay na kailangan mo para mag-survive. Yung mga necessity na ay hindi dine-deny sa isa't isa. Yun ang idea doon. So, yan yung early Christians. The first time that there was a church. Yan ang naging practice nila. Ngayon, pagdating ng Galatians, chapter 6, ito na yung pwede nating i-implement dito sa ating church. Okay, so let's go to Luz, please. Bear ye one another's burden, and suffer in the Lord Christ. So, bear ye one another's burden. Pwede natin gawin yan. Pagka tayo ay to implement this to aid each other in sickness and distress. Pag may burden yung isa, nakita mo, ay mababurden ka rin. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na buti na lang siya may problema lang na ganun, ako hindi. Diba? Ang tendency, buti na lang siya nabangga kaysa ako. Or buti na lang siya yung nanakawan. Kontik na kami nanakawan, buti. Siya lang. O siya nasunugan or whatever, no? Hindi. Sa church setting, kasi hindi naman natin maiwasan yan sa buong society na may ganyan. At hindi naman din natin pwedeng i-burden ang buong Pilipinas. No? Hindi, lalo na yung buong mundo. No? Magiging United Nations ka na nun. Buong Pilipinas, si Tagiwalong may problema nun. Yung DSWD. Okay? Dito naman sa Filipino community dito, okay. Meron ditong mga organizations and pwede rin tayo, of course, tumulong doon. But, most especially of the household of faith, bago natin ma-expand ang ating horizon, ang ating pagtulong sa maraming tao, unahin natin yung pagtulong dito. Bear ye one another's burden. So, what is the burden? Usually, ano ba mga burden? Kagaya nun, nung si Olan may sakit, no? Na-burden tayo. No? In-announce niya kasi. Si Edmund din, nung nagkaroon ng sakit, no? Sino maunang magsundo? Ako number 2, backup ako, number 3. See? So, ganon. Nung pinanganak si Ellie, 'di ba? Nung pinanganak si Ellie, nag-chip in tayo. Pera muna. Sige. Nung nanganak si Heidi, mangungutang sana sa akin lang. Binurden ko rin kayo. Kasama kayo, no? So, ngayon, ang kaibigan na lang ni Pedro, si James. Hindi na rin. Inaway mo. Naman. Very one another's burden. So, yan po ang na-implement naman natin by the grace of God. But this is something that we can do and we have done. Another is the visitation of the sick in James 1, Sister Annabel. So, the fatherless and widows. Yun ang unang target ng ating visitation. Lalo na kung sila'y may sakit. No? At ibig sabihin nun, hindi lamang bibisita ka, tapos kakainin mo yung pagkain niya. Kundi ikaw magdadala. Diba? Kasi minsan bibisita tayo sa ospital, tapos may makikita tayong pagkain doon, kakainin natin no? So, nabawasan pa yung para sa kanya sana. So, ang visitation, lalo na pag fatherless. Yan. Ngayon of course, ang unang
nagbe-bear ng burden ng fatherless is the family, the immediate family. Pag nawalan ng tatay yan. Noong unang panahon, ay malaking burden ang mawalan ng tatay kasi yun lang talaga ang breadwinner. Wala talaga, very rare ang mga babae ay nagtatrabaho. So, pagka fatherless, yung babae, either nagiging prostitute or nagiging beggar. Yan ang nangyayari. Kita nyo dito, no? Yung mga babae na nasa kalsada. Pumunta kayo doon sa grave, sa Mukabara. Oo, sa sementeryo. Ang dami doon. Mga widows. No? So, wala. Bawal sa kanila insurance. No? Hindi sila pwedeng kumuha ng insurance. Haram daw yun. Basta daw namatay yung tatay, bahala ng Panginoon doon sa widow. So, that is their religion. Yun matagal pa sila kasi, although ngayon may mga nagtatrabaho na dito na babae. But, so that was in the old times, in the New Testament times, pag widows talaga nakakaawa. Kung ano lang yung naiwan, yun na. Tapos, hirap na. And fatherless. So, ibig sabihin niyan, visitation means also not only to visit, but to give. To bring something. At kung yan ay member ng church, meron tayo tinatawag noon sa 1 Corinthians, ay yung 60 years old. At pag 60 years old na widow, nagiging church worker na yan full time. Ano na yan ng church. I-absorb na yan. At worker na yan ng church. I remember nung punta ako sa Romblon. Merong ganun, 3. 60. Oo, 60 years old. Matatanda na. Pero, ang bilis maglakad. Oh? Pagbaba ng bangka, andun na agad sila. Tapos pagdating doon, after mga 1.5 kilometer na lakad, papunta doon sa campsite, di pagod na kami. Sila hindi, naglinis. Naglinis nung campsite. Pambira. Ibang klase yung mga tuhod ng mga 60 years old doon. So, yan ang visitation of the sick na sinatawag na i-absorb ng church para sila ay hindi maging destitute, lalo na pag member ng church. Another verse, doon sa para sa luxury, but only those things which are needful. So wag nating pag-pray natin pag merong needful brethren, and at the same time be ready to diba? Pagka may nakita ka needful, medyo dapat umiinit na yung pitaka mo. Ibig sabihin, magri-ring na yung pitaka mo. Ibig sabihin, may lalabas dapat doon. Mabilis dapat tayong dumukot. Brother in abundance. 1 John 3:17. Aaron. Okay. So, pagka daw tayo ay abundant, mayroon tayo, no? Ikaw yung meron, binebless ka. Or stable naman yung income mo. Hindi ka naman kinakapos. Or kahit nasabihin na natin na during that time kinakapos ka, pero in comparison doon sa kapos na kapos. Minsan, hindi tayo nagbibigay kasi kapos nga rin ako eh. Iisip mo. Pero merong mas kapos lagi. Diba? So, pwede ka pa rin. Pwede ka pa rin magbigay mula doon sa hindi masyadong kapos or kapos pero meron pa rin konti na natitira. Parang yung isa, gutom na gutom, pareho kayong gutom, may nagbigay ng tinapay, sa'yo lang binigay. O, hati kayo. Nung katabi mo na homeless. Parang gano'n, no? So, I believe in the church, this is a good practice
sabi kasi dito, negatively speaking yan. Yung 1 John 3:17 is a negative verse. Ibig sabihin, kino-convict ka. Sinasabi mo na may pag-ibig ka sa Diyos, may pag-ibig ka sa kapatiran. Paano mo sasabihin may pag-ibig ka kung meron ka tapos may nakita kang nangangailangan, hindi mo binigyan? How dwelleth the love of God in you? So that is a negative approach. Hindi, imbis na sabihin niya na pag may nakita ka nangangailangan, bigyan mo. Yun ang positive. Okay, so kino-convict tayo dito. Kaya, magpa-convict tayo. Ibigay natin yung, Christian ako eh. Hindi ko pwedeng palagpasin itong kapatid na nangangailangan. Kailangan meron akong ibigay dito kasi meron pag-ibig ng Diyos sa akin eh. Yun. So, yun ay parang something na mangungulit sa'yo. Pagka nakalagpas yung pagkakataon na pwede ka sanang magbigay, pinalagpas mo, kukulitin ka nun. Balikan mo yun. O, puntahan mo yun. Dahil nangangailangan yun. Okay, kaya, yun naman, merong mga tao na because they know this, nagsasamantala. Yun naman ang problema. Sa Pilipinas po, ang experience namin dyan, ang dahil pumupunta sa mga churches, tapos sasabihin, kakilala ko si pastor na gano'n, sa Mindanao. Nandito ako sa Maynila, bigla ako na hold up. Baka pwede niyo akong tulungan. Ganun ba? O sige, magbibigay. Yung pala, swindler. Pero hindi mo maiwasan na magbigay kasi ando na eh. Nangihingi, nangangailangan. Alangan namang imbestigahin mo pa. No? Marunong siya magsalita ng konting Baptist talk. Yan. Kaya maraming nagsasamantala. Kaya pagka ganon, nung dumating ang panahon, nung lagi nang napagsasamantalahan si pastor, minsan, upuan mo nga yan, tanungin mo kung paano niya kilala si ganon at ano ba experience niya ng salvation. Yun, pag sinabing, baptist ho kami, o ano kami, medyo ine-examine na. So, but we cannot deny, we cannot just close our eyes with people who are needy. Mas okay na yung maloko tayo, pero nagbigay tayo, kaysa yung nangangailangan talaga, hindi natin nabigyan. Pero hindi okay yung naloloko lagi, no? Okay. So, ingat. Now, part of the tithes and offerings, let's put it in the setting today. Part of the tithes and offerings can be designated for needy brethren. Halimbawa, merong isa rito, lumapit at sabi, or may pastor dito, or nasa Pilipinas tayo, merong isang pastor, kilala natin, confirmed. At sinabi, ay kailangan namin ng bubong, or kailangan namin ng bisikleta. Yan, para sa visitation. So, aside from the church that will give to him, some of those who have abundance can also designate in the offering envelope na ibibigay ko to kay pastor, love gift ko to kay pastor, ganun. Or love gift ko to sa isang kapatid na meron kami dating member na labandera pero faithful. Yun lang talaga trabaho niya. Doon siya atira siya doon sa Hunters. No? Faithful siya. Pati mga anak niya, dinadala niya. Pero ang trabaho nun, labandera lang. Pero nakakaintindi ng King James. Isipin niyo yun. English yung preaching. Minsan ni Pastor Abante, English. Naintindihan niya. Pero hindi siya nag-aral masyado. Nakukuha niya. I believe the Spirit talks to her. So, then, we can have special offerings for emergency needs of brethren.
as the church is notified. Kaya yung ginagawa natin kila Pastor Marco, Pastor Mobreros, at kung ano pa, no? Kung ano man yung i-notify sa atin, ay instead of part of the tithes, kukunin natin sa church fund, tapos bibigay natin, pwede ring special offering. Ibig sabihin, mag-raise tayo. Ngayon din mismo. Let's have our offering, let's have another round of offering, and ilagay nyo dyan para matulungan itong isang pangangailangan na to. So that's another way. Instead of tayo lahat ay we will sell everything that we have and put it here. Instead of that, these things, that nagre-regular tithes and offering tayo, then we can have special offerings. Then we can also have personal love gifts designated and given to the offering. So, yun pala yung ibig sabihin kanina. Yung kanina ay tithes and offerings from the treasury. Ito naman, from your pockets, lalagay mo, susulat mo kung sinong gusto mong bigyan. Okay. Another is personal love gifts given directly to a brother. So, hindi mo napapadaanin sa church. No, diba? Nagkausap kayo. At convince ka na nangangailangan talaga yung kapatid. Nalaman mo. Ang laki ng pangangailangan niya, no? So, pwedeng diretso na, bigay mo. Tama ba yun? Oo. Hindi sasabihin ko pa kay Pastor, may pera ako ngayon, kaya lang. Hindi, kailangan ko na yung babayaran ko na sa ospital para maumpisahan na yung operasyon eh. Hindi. Magmi-meeting pa ang church. Hindi ganoon. Okay? Pwede na ibigay. Kung meron ka rin lang. Now, how do we not do it? What is the wrong way? Soliciting money from outside. Marami po churches ngayon na merong fund campaign na dinadamay nila yung mga tao sa labas. No? Halimbawa, magko-concert or lalagay na envelope, pupunta sa mga jeep, pamimigay. Diba? Or pupunta sa mga politiko, para sa aming church po, baka gusto nyo magbigay. So, hindi maganda yon. I don't think that is a proper way of having funds for the church. And kahit sabihin mo pa na ibibigay ho namin yan sa mahirap, hindi pa rin yan ang tama. We change our status from pwede siguro kung magbibigay sila voluntarily dahil narinig nila. Pero kung ikaw mismo ang magka-campaign, hindi tama yun. Pero kung merong biglang magbibigay dito, no, voluntarily, dahil may narinig siya na meron tayong project or whatever, hindi natin tatanggihan yun. Tapos dapat hindi niya rin sasabihin na galing sa nakaw yun, o panalo sa lottery, o panalo sa casino. Hindi. Pag sinabi niya yun, disqualified yun. No? I-reject natin yun. Pero kung kagaya ng yung tinutulungan ko na I think nabanggit niya minsan yung drug pusher dito sa Riyadh na nahuli, nakakulong. Sabi niya, ang dami kong pera sa Pilipinas. Magbibigay ako sa inyo. Patulungan nyo lang ako, magbibigay ako. Sabi ko, hindi, huwag kalimutan mo na yan. Ano ba problema mo? Tutulungan kita. Yung kotse ko, nando. O sige, ayun, nakuha na yung kotse niya. So, nabawasan na yung burden niya. Yung kotse ni rent niya rito sa best budget rent-a-car, nakuha na. So, that's one less problem for him. No? Anyway, another way is fundraising by selling religious services. Okay, pag-baptism,
Pag transfer of membership, 100 real. Pag baptism, 200. Kasi yung tubig sayang, 200 real. Kasal. Yung mga ganun. So, wala tayong bayad dito. Wala. Pero, kapag kumbaga, humingi kayo ng, Pastor, pwede pa kami magpakasal. Alam mo, walang bayad. Pero hindi naman masama kung magbibigay ka doon. Di ba? Merong ganun walang bayad dyan sige, kaya mo lang siya. Uwi na kayo, Pastor. Tapos na. Kung pinakain na namin kayo. So, di ba? Voluntarily. Hindi porket libre at walang bayad at hindi binebenta, hindi nakakontrata na pagkatapos ng service, tapos na, wala ka nang pakialam, no? Okay, so that voluntary from your wala talaga. Di ba? Wala So, articles. Halimbawa, meron ako ditong ginagamit na band dito. Tapos, ibigay ko sa inyo. Paano natin? Pa-auction natin. Sinuot ni Pastor yan ng 20 years. Okay. Secretly asking the church or a brother to invest money. Ito yung mga delikado. This is, nasa fringe, no? Minsan, nangyayari, gumaganda, pero kadalasan pumapangit. Meron pa ibang church na alam nyo, yung pera ng church ininvest niya sa stock market. Or kung saan ginamit para kumita. Ayun, kulong. Singapore yata yun, isa. At sa Pilipinas may nangyayari niyan. Dito, yun. May alam si Brother June. Hindi ko alam yun. Tanong nyo na lang sa kanya. Okay, so, secretly asking the church or a brother to invest. Yan. So, halimbawa, isa sa atin, alam nila, maraming pera yan. Brad, invest kayo dito. Sigurado, kikita to. Yan. So, pag sikreto, may problema yan Kasi, sige, pag-pray natin. Sabihin mo na, i-text mo na sa akin. Mas maganda yun. Para makasama ako sa kita. Hindi. Para ma-warningan. No? Na hindi maganda yan. Kapatid. Lend money. Yun. Pag secret kasi, no? Minsan, nauutangan tayo lahat. Yan ang problema rin. No? Secretly, umutang kay Mike ng 100, tapos kay Angelo ng 200. Secret Kailangan ko. Same story. Gagamitin niya sa 5. Tapos, magbabakasyon yun, tapos kaliwali. So, yun ang problema doon. No? Na, nagkataon na lang na nagka-compare notes na lang sa fellowship. Si pinahiram ko. Ha? Pinahiram ka? Pinahiram mo? Pinahiram ko rin yun Giving money to the church or brethren, expecting some special favor because of it. So, pagka po nagbigay tayo dito sa ating offering bag, huwag nating isipin na may binigay tayong pera na dapat tratuhin tayo na maayos kasi nagbigay tayo. Or dapat meron tayong something na in return. That is the wrong way to give. Dapat ang binibigay natin is because we want to help. And pagka gusto mo yun, it's for the Lord. So pagka gano'n ang attitude mo, tapos na yun. Pag binitawan mo na, wala na yun. Bahala ng Panginoon kung kailan niya ibalik sa'yo. Kung may ibabalik siya sa'yo. Kung wala, bahala ng Panginoon. Hindi tayo nagiging special member of the church kung tayo ay maraming binibigay. And being offended because your money did not return. So pag nagpautang ka, hindi masama.
Gusto mo eh. Matigas ulo mo eh. Sinabi na nga, huwag magpapautang, ibigay mo na lang. Eh, nagpautang ka, okay. So, hindi bumalik. Huwag ka ma-offend. O, halimbawa, di ba, meron tayo ditong Pexman. O, meron ngayon, halimbawa, sabihin natin senaryo. Si Brother June, inisponsoran yung isang kapatid dito, 1,000 riyal. Ang usapan, 300. Okay. Tapos biglang hindi na nabayaran. So, siya sisingilin. Tama ba yun? Tama. Siya sisingilin. Huwag sasama loob mo. Inisponsoran mo eh. Hindi na naman yung sponsor. Diba? Huwag ka ma-offend. Huwag ka magbabackslide. Porket hindi binayara. Kasi nagtiwala ka doon. Nagtiwala tayo doon. So, ibig sabihin lang, whatever amount of money ang ipapahiram mo, or i-sponsor mo, or gagarantor mo, be ready to lose that amount of money. Kung di mo kaya, wag. Wag mong sponsoran, wag mong i-guarantor. Wag mong i-endorse. Hindi mo kaya eh. Kasi otherwise, magiging sama pa ng loob yun. Magiging cause pa ng offense. Okay? Lastly, to cultivate Christian sympathy in feeling. So we have 2 more verses. Let's read Homer, please. Romans 12:4 to 5 and 15. Yan ay nililinang. So pagka tayo ay lagi magkasama, pagka meron kang lakad, isipin mo rin yung iba. Kagaya nun, pupunta ako ng Israel, baka gusto yung sumama. Tutulog lang kami sa mga sutsilya. Mga church daw doon. December daw. Ewan ko lang kung matuloy, pero pagka may matutuloy, sasabihin ko sa inyo. And last verse, 2 Corinthians 2. Brother Glenn Ray. And I determined this week to you. Haba. If I made you sorry, we see then that maketh me glad, that the same which is made sorry by me. And I wrote this same unto you, lest when I came I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to you much, sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of me. Okay. Pinag-usapan dito, yung context nito, yung may natanggal sa church tapos nagsisympathize sila na kawawa naman. So, sana ibalik na natin kasi naawa na tayo sa kanya. Pero ang pwede nating implement dito is yung bang umiyak ka kasi may na-burden ka kasi nakakaiyak or nakakaawa yung isang kapatiran. Siguro wala pa tayong experience na gano'n, ano? Meron na ba ditong umiyak? Dahil may nangyari sa isang kapatid na sobrang tragedy or sobrang sorrowful. Malalim na yan na pagsasamahan pagka ganyan. No, yung talagang halos ma-depress ka din kasi hindi mo naman siya pamilya, ka-church mo siya, kasama mo siya sa church. Pero talagang naluha ka dahil meron nangyari na hindi maganda sa kanya. Yeah. So, that's sympathy or empathy, no? na naapektuhan ka doon sa nangyayari doon sa kapatiran. And I hope we can develop that. We can cultivate that. And it is an assignment for us to cultivate it. It's not just a request. It is
or optional. It's something that should develop sa atin as the years go by. Pag may nawalan ng trabaho, pagka may namatay, pagka may nagkasakit ng malubha, pagka merong nanakawan, na disgrasya, whatever, ay ma-burden tayo. At hindi natin ituring na yung lalabas sa atin na pera ay kabawasan or sana hindi ako member ng church na to, hindi sana ako nalagasan. No, ganon. Minsan ganon ang attitude ng greedy. Okay, so yan lang po ang ating